Pastor Tia, hindi ba dapat pakinggan din natin ang tinig ng Panginoon? Kung ang kidlat ng silanganan nga ang pagpapakita at gawain ng Panginoon at ayaw nating makinig, di ba't hindi natin masasalubong ang pagdating ng Panginoon? Ang masasabi ko dyan, ang sino mang Panginoong Hesus na hindi bumababa sa ulap ay peke. Ang pagsaksi na ang Diyos na mga huling araw ay nag-anyong tao at gumagawa na, ay malinturo at kasinungalingan. Kahit na ayon sa Biblia ang pangangaral ninyo, gayon man, ayon sa pastor namin, siguradong bababa ang Panginoon sa ulap at hindi maaaring magkatawang tao. Patunay lang ito na mali kayo dahil yun ang sabi sa amin ng pastor. Kaya umalis na kayo. Bakit hindi ka maniwala sa salita ng Panginoon? Bakit lagi kayo naniniwala sa pastor? Kilala ba ng pastor ang Panginoon? Kumakatawan ba ang salita nila sa salita ng Panginoon? Hindi. Isipin mong sinimulan ng Panginoong Hesus ang gawain niya. Paano kinalaban ng mga punong saserdote, eskriba at fariseyong Hudyo ang Panginoon? Dapat lang ba natin pakaisipin at saliksikin ito? Sister Yang, nabanggit mo na sinabi ng pastor na hindi magaan yung tao ang Panginoon sa mga huling araw. Kung gayon, masasabi mo bang ang mga salita ng pastor na yon ay batay sa Biblia? Pinatutunayan ba ito ng salita ng Panginoon? May mga propesiya sa Biblia tungkol sa pag-aan yung tao at paggawa ng Panginoon sa mga huling araw. Oo nga. Sinabi ng Panginoong Hesus sa paglabas ng kidlat sa silanganan at kita hanggang kanluran. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Gaya ng kidlat na nagliliwanag sa isang panig ng langit at nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng langit, gayon din ang anak ng tao. Datapwat, kailangan muna siyang magbata na maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ang mga propesiyang ito ang pagparito ng anak ng tao. Sa bawat pagbanggit nito, ito ang Diyos na nag-anyong tao bilang anak ng tao. Kung ito ang muling nabuhay na katawan ng Panginoong Hesus na mahiwaga at higit sa karaniwan, matatawag pa rin ba itong ang anak ng tao? Kailangan pa rin ba muna siyang magbata na maraming bagay at itakwil ng lahing ito? Tama. Hindi siya maghihirap at itatakwil. Tama. Hindi niya daranasin ito. Kung gayon, nag-anyong tao ang Panginoon sa mga huling araw. Matatanggap ba ninyo ang ganitong pagbabahagi? Oo. Tugma ito sa mga salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sister, nagkatotoo ang propesiya na magpapakita sa anyong tao ang Diyos ng mga huling araw. Kung hindi tayo naniniwala na nagkatotoo ito, hindi ba mapanganib yun? Nang makita ng mga Fariseyo na dumating ang Panginoon, hindi nila siya kinilala, kinalaban at kinondena pa. At ano ang naging resulta? Sa huli, isinumpa sila ng Panginoon. Kung naniniwala tayo sa Diyos gaya ng mga Fariseyo na hindi siya kinikilala at kinokondena at kinakalaban pa, ano kaya ang resulta sa huli? Di ba ang paniniwala natin ay dahil sa paghihintay sa Kanya? Hindi ba para sa lubungin ng Panginoon? Ang pagpasok natin o hindi sa kaharian ng langit ay nakadepende kung matatanggap natin ang Kanyang gawain sa mga huling araw. Ngayon, nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang paghatol simula sa bahay ng Diyos. Pero hindi natin ito kinikilala. Sa halip ay tinatatwa ito. Hindi ba't pagpapalampas ito ng tsansa na madala sa pagdating ng Panginoon? Kung darating ang Panginoon at hindi tayo madadala, ano kaya ang resulta? Hindi ba ito pag-iwan at pagpuksa ng Panginoon? Kaya kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Ganito ba talaga kaseryoso ang tanong? Ang pagbabahagi ninyo ay salungat talaga sa mga ideya ng aming pastor. May paliliwanag niyo ba ito sa amin ng lubusan? Oo nga. Maraming relihiyosong tao ang sumusunod lang sa mga pastor. Peke raw ang sino mang Panginoong Hesus na hindi bababa sa ulap. At hindi na uli magaan yung tao ang Panginoon. At ano ang tanong dito? Matitiyak ba natin ang paraan ng pagpapakita at paggawa ng Panginoon sa mga huling araw? Sinabi ng Diyos sa Biblia, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang aking pamamaraan ay hindi ninyo pamamaraan. Tulad ng langit na mas mataas
kaysa sa lupa, kaya mas mataas ang pamamaraan ko sa inyo. At mas mataas ang pag-iisip ko kaysa sa inyo. Amen. Alabok lamang tayo sa mata ng Diyos. Paano natin maaarok ang gawain ng Diyos? Tama. Ang paniniwala ng mga pastor, darating ang Panginoon sakay ng ulap at hindi magkakatawang tao bilang anak ng tao. Sister Yang, masasabi mo ba na ang pastor na nagsasabi nito ay naglalarawan sa Diyos? Naniniwala silang hindi magagawa ng Diyos ang ganito at ganon. Hindi kaya haka at imahinasyon lang nila yun? Katulad ito ng panghuhula ng Biblia na darating ang Mesiyas. Sa halip ang Panginoong Hesus ang dumating. Hindi kaya imahinasyon lang ito ng tao? Di ba't nagtakda ng patakaran ng mga Fariseo sa gawain ng Diyos base sa imahinasyon? At sa huli ay ipinako nila ang Panginoong Hesus. Ang kanilang kabiguan ay isang aral. Pero naniniwala pa rin kayo sa salita ng pastor. Problema ito, hindi ba? Tama. Kapatid, tungkol sa pagsalubong sa Panginoon, hindi tayo basta dapat maniwala sa mga pastor para ilarawan ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, naririnig ng tupa ng Diyos ang tinig ng Diyos. Gusto niyo bang marinig ang tinig ng Diyos? Gusto namin. Kung ayaw ninyo sa salita ng makapangyarihang Diyos, siguradong hindi ninyo maririnig ang tinig ng Diyos. Kapatid, ito ang Panginoon na kumakatok sa inyong pinto. Kung di nyo pakikinggan ang tinig ng Diyos, kung hindi nyo siya pagbubuksan, hindi nyo ba sisisihin ang inyong mga sarili? Hindi ba kayo mababahala na baka hindi kayo madala sa pagbabalik niya? Maaari kaya na ayaw nyo talagang marinig ang tinig ng Diyos? Ang nasa puso ko, paano namin hindi gugustuhin marinig ang tinig ng Diyos? Sa paghihintay sa Panginoon, gusto naming marinig ang kasintahang lalaki at makasama ang Panginoon sa pagtitipon. Salamat Sa Diyos. Oo, salamat sa Panginoon. Matagal kaming umasa sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang namin alam kung paano maririnig ang tinig niya. Malinaw itong naipaliwanag sa pagbisita niyo ngayon. Ngayon lang namin nalaman na napakahalagang makinig sa tinig ng Diyos. Tama. Salamat sa Diyos. Sabi ng pastor sa amin, maliit kami sa espiritual at natatakot na malinlang kami. Ayaw nilang maghanap at magsiyasat kami. Kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kung tayo'y mga tupa ng Diyos, mahihiwatigan natin ang tinig ng Diyos. Totoo ito. Oo nga. Maraming propesiya sa pahayag. Ang sino man na may tenga ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapag nangungusap ang banal na Espiritu, tinig ito ng Panginoon. Kung di tayo makikinig sa banal na Espiritu sa mga iglesia, paano natin matitiyak na tinig ito ng Panginoon? Kung salita lang ng pastor ang ating pakikinggan, maririnig ba natin ang tinig ng Diyos? Hindi. Ayaw nila sa salita ng makapangyarihang Diyos. Kaya bang ipahayag ng pastor ang tinig ng Diyos? Matagal na kayong nakinig sa pangangaral ng pastor. Nakita niyo na bang ipinahayag nila ang salita ng Diyos? Hindi pa nangyari yon. Tama. Narinig na ba nila ang tinig at mga salita ng Diyos? Pakikinggan kaya ng pastor at elder ang tinig ng Diyos? Kung palagi kayong binabawalan ng pastor, ano ang kahihinatnan nun? Kung hindi ito maayos, may sala din kayong tulad ng pastor sa pagkalaban sa Diyos. Dahil doon baka pabayaan kayo ng Panginoon. Oo nga. Ngayon, inihahatid namin ang tinig ng Diyos sa mga huling araw sa inyong tahanan. At kung aayaw pa rin kayo, sasang-ayon kaya ang Panginoon sa gayong kilos nyo? Makakasakit ba ito sa Panginoon? Ginabayan ninyo kami ng tama. Talagang mangmang at ignorante kami noon. Hangad na lang namin na pakinggan ang tinig ng Diyos at siyasatin ang totoong daan. Kaya ibahagi mo ito sa amin. Oo nga. Sige na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Teka, sa bahay na lang natin ito ituloy. Oo. Oo nga. Sige, sa bahay tayo magbahagi na. Tayo na. na.